Hello po mga kaibigan. Magandang gabi po. Matutulog na sana ako. Isipan ko lang na magbigay ng kwento kasi may paparating na bagyo na naman at mukhang dito dadaan. Isip ko lang na baka hindi tayo makagawa ng kwento. Ito yung isa sa mga gusto kong gawing kwento nung nakaraan. Ito dapat yung gagawin ko kaso sa iba napupunta yung kwento. Ito sana yung yung topic natin. Bahagharing makulay dito sa silangan. Ganda mo'y gusto kong makamtan. Kailan ka masasalat o makapitan? Pangarap ko ika'y aking mahagkan. Paraiso dito sa aking kapaligiran. Berde at luntian, magandang masdan. Pagbukat liwayway sa silangan. Kanluran ng paglubog naman ng araw. Mula pagsilang, ikaw ang aking karamay. Ikaw rin ang kalaro sa maghapon. About sa fermented ng grapes. Sabi ko naman sa inyo, yung content natin ngayon, papunta sa mga solusyon para maiwasan or para makasurvive tayo sa problemang hinaharap natin sa iba't ibang uri ng sakit. Maalala ko lang mga kaibigan, meron akong na-share dati sa mga ilang vlog ko. Yung iba matagal na, yung iba basta maraming beses ko itong na-share. Yung tungkol sa libreng pagpapa-check up. Grab natin yung yung sa PhilHealth Consulta. Mas na-improve ngayon kasi yung PhilHealth Consulta may libre ng gamot. Ang sa akin, kung ang kagandahan, makikita natin agad kung meron tayong problema. Hindi naman ang pagpapa-check up ay para sa mga may problemang pangkalusugan. Kahit wala ka nararamdaman, pwede ka magpa-check up. At ang sa ganon, maagapan mo na makita mo na agad na merong, kasi minsan yung sakit, kaya lang natin nadidetect kapag ka malala na. Kasi merong minsan tayong nararamdaman pero kinakaya natin. Kinakaya natin? Yun, kapag hindi na kaya, pupunta sa hospital kasi mako-confine. Doon pa lang natin malalaman may malala pala tayong problemang pangkalusugan. Huwag natin hayaan na gano'n. Ang PhilHealth Consulta, libre naman yan. Bakit hindi natin i-grab? Kaya, nabanggit ko lang ulit. Kasi yung mga dating kwento ko tungkol doon, kaya ako nababanggit kasi ginagawa ko. Ngayon, may schedule naman kami dapat ay sa Friday. Kaso, yun nga, pinospond ng hospital kasi may parating na na bagyo na naman at dito sa lugar namin, yun yung araw na parang dadaan yung bagyo. Kaya yun, ilinipat ng Martes, Anyway, ko lang na nabanggit ko lang. Yan mga kaibigan, ito yung yung topic na gusto nating pag-usapan, gusto nating pagkwentuhan about sa sa fermented ng grapes. Gusto ko lang ibahagi sa inyo na ano ba yung mga benepisyo na makukuha natin kapag ang grapes ay pinerment natin bago natin ipasok sa ating katawan.
Actually, mapapansin naman natin to sa karamihan na kapag ka, o kinasanayan na natin na kapag ka, may sakit ang isang tao, ang mga kaibigan, mga kamag-anak, mga kapamilya, kapag dumadalaw sa, halimbawa, nasa ospital, kalimitan grapes yung ibinibigay. Dahil kaya ganon, kinasanayan na natin, alam naman natin na napakasustansya ng grapes. At alam natin na kailangan ng katawan natin yung sustansya nito. Parang apple, apple, grapes, ang tawag dito, orange. Yun yung mga pangkaraniwan na dinadala natin sa hospital kahit mahal, di ba? Yang minsan mangga, mga ganon, pero hindi masyado. Ang pangkaraniwan talaga grapes. Ako, mga kaibigan, produce ako ng grapes sa aking garden, plantation. Ang purpose ko, makapagpakalat dito sa Pilipinas, dito sa lugar namin ng grapes plantation kahit sa garden tulad nito sa akin. Gusto kong maingganyo yung mga tao na makapagtanim kahit isang puno sa gilid ng bahay, sa kanilang mga tahanan. Ngayon, produce ako ng dwarf na grapes, na bumubunga. Ang purpose ko, makapaghatid ng fermentation. Yung mga bibili sa akin ng grapes, tuturuan ko kung paano mag-ferment ng grapes. Kasi nga, malaki yung benepisyo ng katawan natin, mga may sakit. Lalo na yung mga nagda-dialysis na, yung mga mataas ang sugar, may palpitation, may high blood. Maganda ang pag-aaral tungkol sa grapes, lalo na kung ito ay na-ferment. Ito mga kaibigan, ilan lang ito maraming mga benepisyo, pero ilan ito sa mga pangkaraniwang benepisyo na napag-aralan na rin. Sabi nga dito sa research ko, ang benepisyo sa kalusugan ng fermented grapes, mga ubas na dumaan sa proseso ng pagbuburo. Yun nga pala, doon sa mga iba na hindi alam kung anong ibig sabihin ng fermented, ito po ay yung pagbuburo. May mga iba't ibang uri po tayo ng pagbuburo. Pwede pong wine grapes, gawin nating alak. Yan po ay isang proseso ng pagbuburo. Pwede din pong gawin natin na parang doon sa apple cider vinegar. Yung paggagawa po ng suka na binuro. Pwede din naman po ang isang klase po ng pagbuburo, yung pagpiperment ng ating grapes, yung parang pickles na pinatatagal natin ang buhay ng mga bunga ng grapes. Ganun yung mga pwedeng gawin natin sa grapes para mapalakas natin yung pagiging immune booster ng ating katawan. Pangunahing nagmumula sa mataas na antas ng antioxidant at iba pang bioactive compound na taglay nito. Nakadalasan matatagpuan sa red wine at iba pang mga produkto ng ubas. Yun. Yung yung paggagawa ng pasas, isa din sa nakakatulong. Kaso lang yung pasas, sobrang tamis niyan. Yung wine, matamis siya, pero puno siya ng may alcohol na kasama na siya, saka puno siya ng microorganism good microorganism na kailangan ng katawan. Kaya okay lang siya. Wag lang masosobra, shot lang siya pagka wine. Shot mo lang siya. Konti lang kasi nga
matamis siya. So sobra naman yung ano natin, yung sugar content sa katawan kapag nadamihan. Basta dito makikita, mababasa din naman natin na kung ano yung masamang epekto. Siyempre, masamang epekto na pag-uusapan natin dito o babanggitin ko sa inyo, sa huli na natin ilalagay. Yung magagandang epekto, ito yung una natin pag-uusapan. Pero yun nga, lahat ng bagay, lahat ng uri, may matatawag tayong masamang epekto. Ito, nakakatulong ito sa pangkalusugan ng puso. Sa mga may problemang problema sa pag-ibig, may problema sa puso, nakakatulong to. Ito, kahit nung hindi ko pa alam itong mga ganitong bagay, nagiinom pa ako noon. Pangkaraniwan ko nito naririnig yung red wine, mabuti daw sa puso. Ako naman, iniisip ko mabuti kung bakit sinabing mabuti sa puso ay nakakalasing. Hindi ako makapaniwala nung una, pero ngayon na natututo ako, nakakapag-research ako sa mga training na naatidan ko, nalaman ko na may mga ganitong bagay na nakakatulong pala, na hindi ko naman alam nung ordinaryo pa lang ako na walang alam sa ganitong hindi natin alam. Kala natin pagka isang bagay nakakalasing, masama para sa kalusugan, pero meron pala namang halaga itong mga wine. Wag lang yung yung mga liquor. Yan ay talagang mataas ang kung sa tubig yan ay wala nang mineral, pero yung mga ganitong fermented, may mga mineral siya. Katamtaman na pagkonsumo ng red wine ay maaaring makatulong sa kalusugan ng puso sa pamamagitan ng pagtaas ng good cholesterol. Yung makikita natin sa mga blood chem natin, yung HDL. Ako dati hindi ko alam na nakita ko medyo mataas ng konti, sabi ko, natatakot ako, yung pala, good cholesterol pala yun. Kala ko makakasama. Pag bala bumaba yun, bumababa yung good cholesterol mo. Yan. Pag-iwas sa pagbuo ng blood clot at pagprotekta laban sa pinsala ng daluyan ng dugo na dulot ng bad cholesterol. Yun ang mahirap pagka tumas yung bad cholesterol o yung makikita natin sa pag tayo nagpa-blood chem ng LDL. Yung napansin ko dati yung HDL na at saka LDL kasi nakikita ko minsan mataas yung HDL. Nung una, natatakot ako. Yun, ito na yung sinasabi ko sa inyo na nakakatulong sa ating puso. Basta nakalagay naman dito sa katamtamang pagkonsumo ng red wine. Tama lang yung hindi ka malalasing, yung nakailang shot ka lang. Kasi kahit naman yung gamot di ba mabisa yung gamot, hindi pa pwedeng laklakin mo yung gamot. Kailangan yung tama lang, tamang sukat lang. Mayaman sa antioxidant ang mga ubas, lalo na yung red grapes, yung kulay red, 'di ba mayroon siyang black, meron siyang red, meron siyang maputi, mapusyaw na red, meron siyang green, yung red yung tsaka yung mga medyo black na and dark na red, yung nagbablack na siya, mayaman daw yun sa antioxidant. Tulad daw po ng resveratrol, anthocyanin, at flavonoids na nakakatulong sa ang mga ito na laban sa pinsalang dulot ng free radical sa katawan. Ang positibong epekto ng gut health, ang mga polyphenol at dietary fiber sa mga ubas ay nagsisilbing probiotic na nagpapalusog sa mga beneficial gut bacteria. Ipinakita ng ilang pag-aaral na nakakatulong ang mga compound na ito sa pagbabago ng gut microbiota para sa
maayos na kalusugan. Ito po yung yung microorganism na tinatawag natin good bacteria. Nagtataas po, nagpaparami po ng good bacteria para ito po fiber na parang siya, parang nagsisilbi din po siyang pan-detox natin, panlinis po ng katawan. At the same time, pangtanggal talaga siya ng toxic. Pangkalusugan ng utak o yung may mga yung makakalimutin, yung mga ganun, yung mga edad, natanda, kalimitan po, ito yung laging ibinibigay natin, na uri ng prutas. Sinasabi na ang katamtamang pag-inom ng wine ay maaaring makatulong sa pagpapabuti ng function ng memorya. Maaaring makatulong ang mga antioxidant sa wine na protektahan ng utak mula sa pinsala. Ang mga tumatanda kasi, ganito yung nagiging problema. Kakalimutin, tsaka nagkakaroon tayo ng problemang yung maraming nalilimutan na. Yung dementia ba yung tawag doon? Yung mga ganon, yung ano man tawag doon, yung may term tayo sa Tagalog noon, yung kahit na yung kapamilya nalilimutan nila, 'di ba? Minsan nalilimutan nila yung kumain, hindi na nila alam na kumain. Minsan nalilimutan nila kung saan nila na iiwan yung isang bagay. Minsan nga nalilimutan nilang maging masaya, nagiging malungkutin sila. Yun yung problema ng mga taong umiidad, At nakakatulong pala yung pag-inom ng isang shot, 2 shot, 3 shot na red wine sa isang araw. Ito, nakakapag-control ng diabetes. 'Di ba, matamis ang to, pero sabi ko nga, hindi lang sugar 'yun eh. Kasama na dito yung yung good bacteria. Yung mga good bacteria nagawa nung ating pagpiperment. Kaya yun, ang ilang compound mula sa fermented na red grapes ay maaari makatulong sa pag-regulate ng glucose, yung sugar natin, sa pagbagal at pagsipsip ng carbohydrates. Yung pagtaas ng sugar, na i-level niya. Kapag mataas ang sugar mo, kapag ito yung ginagawa mo, may pagtulong na may level. Pero syempre, pagka mataas na, kailangan hindi na nito makakaya. Kailangan pa rin ng gamot. Ito ay ginagamit ito kapag yung mild pa lang yung pagtaas ng glucose natin. Pero yun nga, kapag mataas na, kailangan na natin ng makabagong gamutan. Ito, mahalagang pagpapaalala. Bagamat may mga potential na benepisyo ang produkto ng fermented grapes, mahalagang tandaan ang mga sumusunod. Moderasyon ang susi. Limitasyon lang, hindi yung minsan kasi mga Pilipino katulad natin, kapag ka nalamang gamot o mabuti yung isang bagay, isang pagkain, dinalantakan natin ng banat. Pero yun ay napakalaking mali kasi walang kwenta yung pagiging malakas na benepisyo para sa katawan natin kung sosobra ito sa atin. Ang mga benepisyo ay nakukuha lamang sa tamang pagkonsumo o tamang dami ng ating ipapasok sa katawan. Ang labis na pag-inom ng alak, kabilang ang wine, ay maaaring magdulot ng seryosong problemang pangkalusugan. Yun, mga kaibigan. Posibleng panganib. Ang alak ay may panganib sa kalusugan, lalo na para sa mga buntis, sa mga may allergy, sa mayroong sakit sa atay at digestive system, katulad ng may mga GERD. Pwede naman siyang gawin a little lang, yung tama lang. O mas bababa pa doon sa
alam nating tama. Kasi kung meron tayong problema na hindi pa pwede ang alcohol, yung may mga ano, yung may mga anxiety na kapag ka nasobrahan sa alcohol, nagkakaroon sila ng ano, ng takot, ano. Iba pang sangkap. Kung ang tinutukoy ay iba pang produkto ng fermented grapes tulad ng wine, tulad ng grapes juice na dumaan sa proseso ng fermentation, maaaring magkakaiba ang benepisyo. Depende sa uri ng fermentation at mga idinagdag na ingredients. Kasi nga, doon sa fermentation kasi, sa alak, ano yan, may sugar. Ano, kung siguro, sabi ko nga, may iba't ibang uri ng fermentation, gamitin mo yung vinegar, yung grapes vinegar, pwedeng, ano yan, pwedeng mangyari yan. Gagawin ko yung, ano yan, yung lecture niyan, yung sa grapes vinegar, saka sa wine vinegar do sa isa kong channel sa Agri sa Backyard. Doon ko pinapalabas yung mga fermented, ano po, pati po yung pagbuburo ng fruits na pwedeng parang pickles. Gagawin ko din po yan doon. Hindi lang po sa ano to, sa grapes, sa iba't ibang uri po ng prutas at gulay, gagawin ko po yon, yung mga content na yon. Yun mga kaibigan, ano, hindi po porke makakabuti sa katawan, aabusuhin natin ito. Siyempre kailangan may ano po, may tamang paggamit po. Kasi kapag wala tayo sa tamang paggamit at o pagkonsumo ng mga ganitong bagay, mga ganitong pagkain, hindi po maganda yung epekto nito sa ating katawan. Ano, iwasan na po natin yung ating ugali na kapag ka nalaman natin na gamot pala, laging nasa isip natin gamot ano. Gamot pala sa sakit na ganito ito. Yun, want to sawa yung ano natin. Ang mangyayari, sa halip na gumaling, lalong lumalala. Tapos sisisihin natin yung ano, yung isang uri ng pagkain na kala ko gamot yan. Napahamak pa ako. Hindi po. Ang sisihin natin po yung sarili natin na bakit hindi natin linagay sa tama yung paggamit nito. Yun lang mga kaibigan. Ano po, dito ko pala po, correction po, dito ko pala po ina-upload yung mga fermented. Ano, ang ina-upload ko po doon sa isa kong channel, yung po yung backyard sa backyard gardening, yung pong mga pag-aalaga po ng grapes ko. Ano po, yun, correction po yun mga kaibigan. Nalito ako kasi dati, pinaghahalo ko yung video ng dalawang channel na to. Bye-bye po at God bless you. Ingat po tayo at magpagaling po tayo kung may problema tayong pangkalusugan.